Mali! Maling-mali, masyadong mababaw. It comes with the territory. Kasama yan. Maaring cynical, maaring sarcastic. At yung stilong ganyan, na makikita nyo sa akin, stilo ko yan, pero constructive criticism. Hindi pang iinsulto, kundi pukawin, gisingin, para maisagawa nila ang tamang pag-iimbestiga in aid of legislation. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung makikita ninyo dito sa outfit natin, talagang ginaya natin sapagkat idol po natin ito noon si Boss Ben Bitag. With all due respect, Boss Ben Bitag, idol ko po kayo. Pero sa panahong ito, sa pagkakataong ito, dito tayo magkakasalungat. Kaya bago natin simulan at bago tayo mag-react sa video na ginawa ni Ben Bitag Tulfo, panoorin pa natin, may babasahin ako pala rito, isa pang sulat ng kanyang kapatid naman na si Boss Mon Tulfo. So magkapatid po yung ating topic sa araw na ito. Pero siyempre, bago natin simulan yan, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers natin, lahat ng mga viewers natin, lahat ng mga silent viewers natin, at siyempre pa sa mga ob na mga vloggers, shoutout pa rin sa inyo. Ngayon, pagpapatuloy natin ang ating ginagawa rito. Pero siyempre, kagaya ng sinasabi natin dito, dalawa magkapatid itong bibigyan natin ng reaksyon kung bakit sila nagkakaganito at bakit nga ba, sa totoo lang, talagang mahirap pala itong ginagawa ni Boss Ben. Diba? Kahit aircon nga naman yung kanyang studio, mahirap talaga. Lalong-lalo na itong shades na ito. Mamaya, may babasahin ako sa inyo. Pero siyempre, bago natin simulan yan, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na lang po ang inyong lingkod, Boss Rick Reaction TV, na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, magbibigay sa inyo ng mga kaganapan na nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. At syempre pa, magbibigay sa inyo ng stress. Ibibigay natin sa inyo yung mga stress dito para naman hindi natin masolo, para lahat tayong may stress. Pero syempre, magbibigay din sa inyo ng kasiyahan. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya mas mabuting hindi ko kayang gamitin ito habang magbabasa ako. Kaya tanggalin natin ito. At ngayon, medyo talagang mahirap talaga yung ginagawa ni Boss Ben Tulfo. Diba? Hindi naman sa pagano ha, mahirap. Kaya palitan natin ng puti. Kasi nga magbabasa tayo. Basahin natin itong komento ni kapatid niya, Ramon Tulfo, sa kanyang Facebook page. Ito yung nakasulat doon. At mamaya, siyempre, bibigyan natin ng reaksyon. Sabayan ninyo ako sapagkat ipapakita natin dyan sa screen. Makikita nyo dyan sa screen. Ito yung nilalaman ng kanyang sulat. Ito na. President BBM's about to be created independent commission to probe the monkey business in the awarding of flood control contracts should consist of citizens with integrity. Yan yung sinasabi niya. Yan, nakikita niyo dyan sa screen. Ngayon, ito pa. Public official or former government executives should be excluded from the commission no matter their current popularity. Mamaya tayo magbibigay ng reaksyon. Tuloy natin. May nakalagay nito. Rogelio Singzon, Benjamin Magalong, or Nicolas Torre. Ito pa, may kasunod pa. The Independent Commission should defang the Senate Blue Ribbon Committee whose chair, Dante Marcoleta, is jealous of his newfound power like a child with a new toy. Talagang ito yung sinasabi niya rito. Tuloy-tuloy tayo, meron pa. Ito pa. Discerning observers since that Marcoleta is trying to defend the Duterte administration, the number one culprit in our current woes. Talaga naman. Malupit ito. Ito pa, may karugtong pa. The power of the independent body to summon witnesses and resource persons is vital. Investigation by the commission would also preclude turning the probe into a circus with clowns like Jingo Estrada, Bongo, Mark Villar, and Joel Villanueva taking part. May kasunod pa. The said personalities questioning resource persons at the Blue Ribbon probably made many in the audience poke. Ang galing talaga. Ito pa, meron pa. The proposed commission should be composed of civilians who haven't been appointed or elected to a government post. Meron pa rito. There are so many of them. Yun ang sabi niya. Tapos yung picture ni Senator Rodante Marcoleta, makikita niyo dyan sa screen.
Ngayon, bibigyan natin ng reaksyon ito. Sa pagkakaintindi ko rito, depende sa inyo kung ano pagkakaunawa ninyo, i-comment ninyo dyan sa baba. Pero sa akin, eto yung pagkakaunawa ko rito. Kagaya ng sinabi niya, si PBBM daw, gagawa, bubuo ng independent body para mag-imbestiga nga tungkol doon sa nagaganap na ghost project. Kasi nga, ang tingin niya rito, wala talaga siyang tiwala kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Nabanggit niya rito na si Senator Rodante Marcoleta di umano ay depender ng pamilya Duterte. Yun ang sinabi niya dyan sa kanyang sulat. Ngayon, eto yung, teka lang, bago pala tayo dapat mag-react, dapat tinawag natin si Raymart. Asan kayo si Raymart Santiago? Raymart, nandiyan ka ba? Si Raymart kasi katapat dito, bakit? May nangyari kasi sa kanila hindi maganda noon kay Raymart Santiago. Kaya ito yung katapat dito dapat si Raymart. Pero problema rito, wala si Raymart. Ngayon, eto na lang. Gagawa na lang natin ito ng reaksyon. Pinapalabas niya na monkey business lang yung ginagawa ng Blue Ribbon Committee. At yun nga, nagiging clown lang sila doon sa katauhan nila Senator Jingo Estrada, Bongo, Joel Villanueva, Mark Villar, at iba pa. Ngayon, Boss Mon Tulfo, ito ginagalang natin dito sapagkat itong tao na ito, idolo din natin ito. Nung araw, idolo natin. Pero pagdating dito sa mga idoliya, magkaiba tayo. Hindi porket idolo kita, susunod na ako sa'yo. Saan nakikita kong investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta? Ilang beses pa lang sila nagsimula. Pero, grabe na ang impact. Ang problema rito, parang hindi ninyo nakikita. Bakit kaya? Yan ang tanong ko sa inyo. Bakit kaya? Bakit ganyan ang pagtingin ninyo? Parang hindi ninyo nakikita yung mga nangyayari. Eto na nga, sa ginawa kong video kahapon, mayroon na nga isang contractor engineer na humingi ng tulong. Natatawa nga ako doon sa mga comment kasi sabi, pag ang tao daw noon, pag ginapi, ipapatulpo. Ngayon, pag ang tao na naapi, ipapamarkoleta na. Di ba? Nakakatawa, pero yan ang totoo. Sad but reality. Walang duda na magagaling kayo. Lalo na ikaw, Boss Mon Tulfo, kasi ikaw nagsimula. Magaling po kayo. Aminado po ako dyan. Talagang nakikita ko yung galing ninyo. Noon yun. Pero pagdating sa ganito, mukhang hindi tayo papayag dyan. Hindi papayag. Magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng paninindigan sa buhay. Hindi porket idolo kita, papayag na lang ako, susunod na lang ako sa gusto mo. May sarili din akong pangunawa. May sarili din akong gusto. At nakikita ko naman talaga na totoo yung mga nangyayari. At si Senator Rodante Marcoleta, hindi po yan kagaya ng iniisip ninyo. Siyempre, ang iniisip ninyo, depender ni Duterte yan. Hindi po. Kami ang nakakaalam yan. Mas nakakaalam kami kaysa sa inyo. Ngayon, punta naman tayo doon sa kanyang kapatid. Pag doon sa kapatid niya, eto gagawin natin. Punta tayo doon kay Boss Ben. Boss Ben, ito idol ko rin ito noong araw. Pero sa mga ganito pangyayari, walang duda rin. Talagang magagaling ito. Lalo na sa kanyang programa na Ben Bitag. Magaling ito. Aminado tayo rito na maraming natulungan ito. Maraming mga tao, maraming mga Pilipino, libu-libong mga Pilipino ang dumudulog sa kanya kapag inaapi na. Doon kayo magaling. Pero dito sa Senate Blue Ribbon Committee, mukhang hindi kayo magaling dito. Sa palagay ninyo, magaling kayo? Of course, karapatan ninyo yan. Pero para sa amin dito, lalo na sa akin dito, hindi po kayo magaling. Number 1, nandyan yung dalawang kapatid ninyo. Mataas ang respeto ko dyan sa mga kapatid ninyo. Nananahimik lang yan, pero gumagawa rin yan. Kaya saludo tayo dyan sa dalawang Tulfo na yan. Senator Rapi at Senator Erwin. Mga idolo din natin yan. Lahat naman talaga ng mga Tulfo, idolo natin. Pero pag dumating na sa ganito pagkakataon, magkakaiba tayo rito. Kagaya ng sinasabi ko kanina. Kaya Boss Ben, mas magandang manahimik ka na lang. Ngayon kung sinasabi mo na pikon si Senator Marcoleta, sana huwag ka rin mapikon dito sa ginagawa namin dito. Kasi kami nagbabase lamang kung ano yung nakikita namin, kung ano yung nangyayari ngayon at totoong nangyayari dyan sa Blue Ribbon Committee. Dyan na lang kayo, mag-focus na lang kayo dyan. Kung sino yung binabalahuran nyo dyan, mag-focus na lang kayo dyan. Huwag lang si Senator Rodante Marcoleta. Kasi alam namin na gumagawa lang ang tao ng kanyang kaukulan. Mandato niya sa Senado bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, gagawin niya yung kanyang tungkulin regardless kung sino yung tatamaan. Wala siyang pakialam. Kaya tuloy, mga tao nagtataka na bakit ganon? Sa kabila ng napakagandang ginagawa ni Senator Marcoleta dyan sa Senado, bakit ang dami pa ring obstructions? Ibig sabihin, maraming mga nakahambalang, mga balakid, mga hadlang. Kaya nagtatanong tuloy sila. Ang hirap nito, hindi ko nakikita masyado kasi madilim. Kaya saludo ako sa iyo, Boss Ben, sa ginagawa mo. Pero pag ganito naman, kagaya ng sinasabi natin dito, nako, hindi ako bibilib sa iyo. Down ka sa akin, Boss Ben Bitag Tulfo. Mas maganda siguro, panoorin na natin yung buong kwento ni Ben Bitag, kung ano talaga yung sinasabi. Ano talaga yung nilalaman ng kanyang video. Eto na yan, i-play natin saglit.
grandstanding, paepal, walang patutunguhan. Hinahamon ko lang para magising at ang dating pang-iinsulto may napipikon. Abay, teka muna, ha? Problema mo na yan. Bawal ang balat sibuyas kung kayo'y pinumuna. Hindi ito pwedeng sabihin disrespectful. Ang sinamang naninilbihan sa pamahalaan, hinalal ka man o inappoint ka sa posisyon, hindi ka ligtas sa pagpuna ng taong bayan. Lalo na sa mga kapareho kong broadcaster, broadcast journalist. Ang sabi nila, may galit ka lang doon sa dalawang utol mo. Wow! 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 Mali! Maling-mali. Masyadong mababaw. It comes with the territory. Kasama yan. Maaring cynical. Maaring sarcastic. At yung si stilong ganyan, na makikita nyo sa akin, stilo ko yan, pero constructive criticism. Hindi pang iinsulto, kundi pukawin, gisingin, para maisagawa nila ang tamang pag-iimbestiga in aid of legislation. Magbibigay lang tayo ng saglit na reaksyon kasi kanina gumawa na tayo ng reaksyon pero hindi tayo komportable doon dahil nga sa ginawa nating shades, ginamit natin, masyadong madilim, masyadong mainit sa mata at syempre pa hindi tayo sanay. Ginawa lang natin yon para ma-entertain naman kayo, lalo na yung ating mga manonood. Ngayon, magbibigay tayo ng reaksyon talaga dito sa magkapatid na ito mula kay Mon Tulfo hanggang kay Ben Bitag Tulfo. Kayong dalawa, dapat tumigil na lang kayo. Ngayon, kung mas magaling kayo, dapat kayo na lang mag-imbestiga. Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Bakit hindi kayo gumawa ng investigasyon, ng sarili ninyong investigasyon para malaman kung talagang sino ang uusad ng mabilis? Magaling pala kayo eh. Ito ang hirap sa atin kasi. Kung naalala ninyo, noong midterm election, isa ito si Ben Tulfo na nag-aspire bilang isang senador pero naolat ito. Kaya ito ngayon nangyayari. Hindi kaya may sama ng loob ito? Kagaya ng mga sinasabi niya dyan? Kasi ang pangit na rin siguro ng Pilipinas kung tatlong Tulfo nandun na sa Senado. Hindi na maganda. Ako noon, gusto ko sila magkapatid, maging senador. Pero ngayon sa nakikita ko, parang okay na yung dalawa. Enough na yung dalawa. Ikaw, Boss Ben Tulfo, dapat nandyan ka na lang sa opisina mo. Nandyan ka na lang. Birahin mo yung mga gusto mong birahin. Huwag lang si Senator Rodante Marcoleta. At ikaw naman, Mon Tulfo, manahimik ka na lang kasi ito matanda na ito eh. Mga 80 na rin ito kung hindi ako nagkakamali. Pero nire-respeto pa rin natin yan. Pero kung sa ganitong pamamaraan, sa bagay, mayroon tayong tinatawag na freedom of expression. Yun yung karapatan niya at karapatan din natin yan. Kaya ika-counter natin yung mga sinasabi nila. Kagaya ng sinabi ko rito, idulo natin ito pero pagdating sa mga ganito pagkakataon, pag si Senator Rodante Marcoleta na pag-uusapan, ibang usapan na yan. Gets yung mga kababayan, mga kapatid at mga boss? Ano? Kayo? Ano sa palagay ninyo? Yung ginawa nitong magkapatid na ito? Okay ba sa inyo? O hindi okay? Depende sa inyo. Hindi ko kayo tuturuan. Basta ako rito, Marcoleta, ang pinakamagaling ngayon na senador sa buong Pilipinas. Kaya nga sabi natin dito, sana magkaroon ng 10 Marcoleta para talagang mabilis ang korupsyon. Tanggal na. Kagaya ng slogan niya, Marcoleta, may pag-asa pa. Ito na yun. Kaya kayo mga korap, akalain ninyo, di ba, biglang nakakasakit. Sa susunod na mga video, papakita natin sa inyo kung paano sila nagkasakit at kung paano ang ginagawa nilang pag-aalibay. At isa pa pala, isisingit ko lang ito. Total, nandito na rin lang ito eh. May sinabi ito si Tamba. Basahin nyo na lang, nandyan, ayan. Pero sa naintindihan ko, sa sinabi niya, kahit piso ng mga Pilipino ay hindi niya papayagang makurap. Kita mga ng bulog ang tingkat niya. Buti na, picture lang yan. With that, sana po nag-enjoy kayo rito sa itinanghal natin sa umagang ito. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pero lang sa mga taong, obob. Obob. Obob.